ang ipinagbabawal na lihim ng madilim na eliksir sa luntiang bamboo forest na matatagpuan sa isang lambak na hindi ginagalaw ng panahon. Nakatira ang isang batang panda na nagngangalang Kai. Kilala sa kanyang walang sawang kuryosidad, madalas na gumala si Kai sa malayo sa bahay, naghahanap ng mga sagot sa mga misteryo ng mundo. Binalaan siya ng mga matatanda ng kagubatan tungkol sa isang bagay higit sa lahat, ang Dark Elixir. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vando Vlog. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Ang alamat ng madilim na eliksir. Ang alamat ay nagsalita tungkol sa isang makapangyarihang potion na nakatago sa kailaliman ng Shadow Caves na binabantayan ng mga mababangis na hayop na nahulog sa ilalim ng spell nito. Ang eliksir ay nagbigay ng hindi maisip na kapangyarihan, ngunit sa isang kapalit, ang mga umiinom nito ay kinain ng kasakiman at kadiliman, na wala ang kanilang tunay na pagkatao. Isang nakamamatay na araw, narinig ni Kai ang mga bulungan sa isang grupo ng mga uwak. Nagsalita sila tungkol sa isang karibal na angkan ng mga lobo na nagpaplanong nakawin ang Dark Elixir para dominahin ang bamboo forest. Sa takot para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at pamilya, nagpasya si Kai na kailangan niyang hanapin muna ang elixir at sirain ito. Nagsisimula ang paglalakbay, nagsimula si Kai sa kanyang paghahanap, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si May, isang matalinong pulang panda. Sa daan, nakatagpo sila ng mga kaalyado tulad ni Lu, ang matalinong pagong na nagbigay sa kanila ng mapa, at si Jun, isang matulin na cheetah na nagturo sa kanila kung paano lampasan ang panganib. Ngunit ang paglalakbay ay mapanlinlang. Kinailangan nilang tumawid sa River of Whispers kung saan sinubukan ng mga mapanlinlang na otter na akitin sila sa landas at umakyat sa mga bangin ng Thunder Peaks, tahanan ng mga territorial na agila. Sinubok ng bawat hamon ang katatagan ni Kai, ngunit ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang kagubatan ay nagpatuloy sa kanya. Ang Shadow Caves. Pagkatapos ng mga araw ng paglalakbay, nakarating sila sa Shadow Caves. Mabigat ang hangin na may kakaibang enerhiya, at ang pasukan ay binabantayan ng dalawang malalaking itim na panter. Sa mabilis na pag-iisip, ginulo ni May ang mga panther sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang liksi upang lampasan sila, na nagpapahintulot kay Kai na makalusot sa loob. Ang kuweba ay madilim at malamig, naiilawan lamang ng nakakatakot na liwanag ng Dark Elixir. Nakaupo ito sa isang kristal na vial sa isang sinaunang pedestal. Ang kapangyarihan nito ay pumipintig na parang tibok ng puso. Ngunit bago pa ito sirain ni Kai, dumating ang mga lobo sa pangunguna ng kanilang mabangis na alpha, si Fenrir. Ang labanan para sa kagubatan si Kai at May ay buong tapang na nakipaglaban sa mga lobo. Ginamit ni May ang kanyang liksi upang lituhin at dayain ang kanilang mga kalaban, habang ang lakas ni Kai ay nagpahintulot sa kanya na hawakan ang kanyang posisyon laban kay Fenrir. Nang tila sila ay walang kapares, dumating ang kanilang mga kakampi. Ginamit ni Lu ang kanyang shell upang protektahan sila mula sa mga pag-atake, at ang bilis ni Jun ay nagpabagal sa takbo ng labanan. Sa kaguluhan, sinunggaban ni Fenrir ang elixir, ngunit hinarang siya ni Kai na tinutusok ang vial sa lupa. Tumapon ang elixir, ang madilim na enerhiya nito ay natunaw sa lupa. Ang mga lobo na napalaya mula sa masasamang impluensya nito ay tumingin sa paligid sa kalituhan. Ang moral ng kwento, tumayo si Kai sa harap ng mga lobo at ng kanyang mga kaalyado, tinutugunan sila ng karunungan na nakuha niya sa kanyang paglalakbay.
Ang Dark Elixir ay nag-alok ng kapangyarihan, ngunit sinisira sana tayong lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kung ano ang kinukuha natin, ngunit sa kung paano natin pinoprotektahan at sinusuportahan ang isa't isa. Ang mga lobo na nahihiya sa kanilang mga aksyon ay nangako na mamuhay ng payapa sa tabi ng iba pang mga hayop. Ang kagubatan ay umunlad, pinag-isa ng aral na itinuro sa kanila ni Kai. Bumalik si Kai sa kanyang nayon bilang isang bayani, ngunit hindi siya kailanman naghangad ng katanyagan. Sa halip, siya ay naging isang guro na nagbahagi ng kanyang kwento sa mga nakababatang hayop upang bigyan sila ng babala sa mga panganib ng kasakiman at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Kaya naman, ang Bamboo Forest ay nanatiling kanlungan ng kapayapaan at pagkakaisa, isang patunay ng katapangan at karunungan ng isang mausisa na batang panda.